Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ang paksa natin ngayon ay yung kahalagahan, kalamangan ng unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Ito ay isa sa mga mahalagang bagay sa ating pananampalataya. Kabilang ito sa mga pabor sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang umma ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na napakarami ang mga opportunity na ibinigay sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala para tayo ay makalikom ng mga gantimpala. So kabilang itong unang 10 araw ng Dhul-Hijjah, na ito yung pinaka-the best na mga araw ng taon. The best na mga araw ng taon. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sumumpa ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pamamagitan ng bukang liwayway, walayli walayalin asr. Ginamit ng Allah yung tinutukoy dito yung unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Ginagamit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sumpa ang mga bagay na mga dakila. So itong mga gawain sa unang 10 araw ng Dhul-Hijjah, ito yung pinaka-inam na mga amal. Yung mga amal na ginagawa sa unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Sinabi ni Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamil amali salih fiha ahabba ila Allah min hadhihi al-ayyamil ashra, yani ashra Dhul-Hijjah. Qalu walal jihadu fi sabilillah, qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'. Sabi ni Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala, sinabi ng propeta na walang araw na ang mga mabubuting gawa, mga amal salih dito ay hihigit, higit na kaibig-ibig sa Allah kaysa mga araw na ito ng unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. So tinanong ng mga sahabat, ya Rasulullah, kahit na yung jihad ay hindi makakahigit dyan. Sabi niya, kahit ang jihad, maliban sa isang tao na lumabas para mag-jihad, dala niya ang kanyang sarili at ang kanyang kayamanan at wala na siyang ibinalik na kahit ano. Ibig sabihin, kahit yun lang hindi mapapantayan nitong amal dito sa unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Ito inuulat ni Imam Bukhari. Sabi niya, paramihin ninyo dito ang mga takbir. Aksaru fihi na minat takbir wat tahmid wat tahlil. Paramihin dito ang pagsabi ng Allahu Akbar, takbir, at pagsabi ng Alhamdulillah, at La ilaha illallah. Ito yung nirekomenda ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na paulit-ulit natin na sasambitin dito sa unang 10 araw na ito ng Dhul-Hijjah. So ito ay kinakailangan bilang isang Muslim, kinakailangan mabatid natin itong mga espesyal na mga araw sa Islam. So pinagtubilin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang paggunita sa kanya ng araw. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Gunitain ninyo ang Allah sa mga takdang araw. Ibig sabihin dito yan, kung araw
hanggang sa ayamit tashrik, yung pagkatapos ng Eid. Ito ay pinagutos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga Muslim. Mga hindi nagsagawa ng Hajj, ang isa sa mga magagandang gawain dito sa unang 10 araw na fasting, lalong-lalo na doon sa Yawm Arafah. So, bakit naging dakila ang araw na ito? Sa isang hadith, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin a'zama 'indallahi wala ahabba ilayhi al-'amalu fihinna min hadhihi al-ayyam al-'ashra." Sabi niya, walang araw na higit na dakila para sa Allah at kaibig-ibig sa Kanya ang mga gawain dito maliban dito sa unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. So ito ay papahiwatig ng kadakilaan ng mga araw na to. Pantalayin natin dahil ito ay dumadating sa atin ng once a year. Tulad din ng Ramadan. Ang Dhul-Hijjah ay kabilang sa mga holy month. Meron tayong 4 na holy month sa Hijran calendar. Ano-ano yung mga holy month natin? Kaya nakakamali yung Ramadan, tinatawag na holy month. Hindi holy month ang Ramadan. Nakasama sa holy month. Ang Ramadan ay Shahr Mubarak. Hindi kasama sa 4 yan na holy month. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram at yung isa Rajab. Yun ang 4 na holy month. So ang Dzulhijjah kasama sa 4 na holy month. So kung bakit naging dakila itong unang 10 araw na ito ay dahil dito natipon ang napakaraming mga pagsamba. Andyan yung Hajj, yung ginagawa yung Hajj, yung fasting, yung salah, sadaqah, saka yung pag-aalay. Yan natipon sa unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Kaya ito ay naging dakilang mga araw. Siya naging dakilang mga araw. So, sinabi ni Ibn Hajar, ang pinakatanyag na dahilan sa pagiging dakila ng unang 10 araw ng Dhul-Hijjah ay dahil sa pagkakatipon ng mga dakilang gawain sa panahong ito. Yung nga, yung sala, yung fasting, sadaqah, yung hajj, kung saan ay hindi nagaganap sa ibang panahon. Dito lang yan, nangyayari sa unang 10 araw ng Ramadan na natitipon itong mga dakilang gawain na ito. Ibig sabihin, dito sa unang 10 araw ng so lahat ng amal dito ay dakila sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, kahit maliit na uri ng pagsamba, yung adhkar, paggunita sa Allah, yung takbir, tahlil, tahmid. So hindi lamang kailangan dito sa buwan na ito, sa unang 10 araw na ito. Ibig sabihin, dapat bilang isang Muslim, yun ang magiging habit natin. Bilang isang Muslim, laging habit natin yan na pinananatili natin yung paggunita natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga tao na sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kumbaga binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala yung talata na tungkol sa mga munafik. Wa idha qamu ila salati qamu kusala
yura'unan nasa wala yadhkuruna Allah illa qalila. Yang hindi paggugunita sa Allah subhanahu wa ta'ala ay katangian ng mga munafik. Yung pagkataslim na ganyan, tumatayo na at lumalabas na. Kumbaga parang ano lang, drawing lang yung pagdalo niya sa sala. Wala nang dikir-dikir yung isa. Hindi nga siguro mabigkas yung tatlong istighfar eh. Kinakailangan bilang isang Muslim, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang lalaki na nagsabi sa kanya, "Ya Rasulullah, napakarami ang mga katuruan sa Islam." Sabi niya, ibig sabihin, nahirapan akong gawin lahat yan. Turuan mo ako ng isa na maghatid sa akin sa kaligtasan. So napakahalaga yung tanong niya. Anong tinuro sa kanya ng propeta? So, gusto nitong nagtatanong na yung madali. Sabi ng propeta, panatiliin mo ang iyong dila na laging basa sa paggunita sa Allah. Palagi. Kahit may ginagawa ka, wala kang ginagawa, istighfar. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tagumpay ang isang tao sa araw ng paghukom ay matatagpuan niya sa kanyang talaan ang maraming istighfar. Paramihin mo yung paghingi ng kapatawaran sa Allah. Dahil sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay humihingi ng tawad o nagbabalik loob sa Allah ng 100 beses sa loob ng isang araw. Sa isang riwaya, more than 70 times. Ibig sabihin, ang propeta ay humihingi siya ng tawad sa Allah 70 to 100 times sa loob ng isang araw. Sa kabila ng pabor sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala na pinatawad na ang kanyang mga pagkakasala before and after. Hindi pa niya nagagawa. Kung may pagkakamali siya na magagawa pa lamang, pinatawad na siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Magagawa pa lamang na pagkakamali. Sa mga propeta, hindi sila yung lumalabag o sumusuway sa anumang fix na ipinag-utos na ng Allah. Pero nagkakamali sila. Kasi tao din sila. Nagkakamali sila doon sa mga bagay na wala pang hukom ang Allah, wala pang ibinibigay ang Allah na hatol o kautusan. So doon sila nagkakamali. Tulad si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung lumapit sa kanya yung bulag habang pinangangaralan niya o dinadawaan niya yung isa sa mga leader ng Quraysh. Lumapit yung bulag at nagtanong. So parang na-disappoint ang propeta. Lumanon siya noon siya at pinalikuran niya yung nagtanong kasi na-interrupt yung dadawa niya. So sinabihan siya ng Allah, pinangaralan siya, pinagsabihan siya na hindi dapat. So ibig sabihin doon ay nagkamali siya kasi walang instruction, wala pang wahi. Pero nung sinabi sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala na ganito ka na, hindi na iniulit. Sabihin, nagkakamali sila. So, Propeta Muhammad, nagkakamali din siya. Pero, sabi ng Allah, pinatawad na ng Allah ang kanyang mga pagkakasala lahat. Yung nagawa na o pagagawa pa lamang ay pinatawad na. Pero humingi siya ng tawad ng 70 to 100 times sa loob ng isang araw. So mas marami tayong kailangan na paghingi ng kapatawaran sa Allah. So yun ay gagawin natin na habit. Gagawin natin na habit. Yung paggunita sa Allah subhanahu wa ta'ala
hindi napuputol yung paggunita natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Lalo yung tahlil, istighfar. Yan. So ito yung mga recommended na mga gawain natin. At ang sala, ito ay talagang fix na pinagutos ng Allah. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ang sala ay tinakda ng Allah na tungkulin ng mga mananampalataya na isasagawa ito sa takdang oras. Hindi po pwede na ipunin mo yung 4 o 5 sala tapos salain mo ng isang beses. Hindi. May kanya-kanyang oras siya. May kanya-kanyang waktu kinakailangan. Gawin mo siya sa kanyang oras. Sabihin, habang ikaw ay nabubuhay. So pagdating dito sa unang 10 araw ng Dhul-Hijjah, mas kailangan, at saka kailangan mo yung mga sunna, yung mga voluntary, mga nawafil na mga sala, paramihin mo siya sa mga araw na to. Ito yung isa sa mga pagkakataon nating mga Muslim. Bonus ito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa umma ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala sa mga naunang mga propeta. Dito lang siya. Umma ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yung pag-aayuno, kung magagawa mong ayunuhan yung 9 na araw, yun ang the best. Magagawa mo yung 9 na araw mula pagpasok ng Dhul-Hijjah hanggang sa Arafah. Kasi hindi pwedeng ipastin yung ika-10 kasi yun. So inshallah, tatandaan natin itong mga ganitong mga araw. Ito yung mga special na mga araw sa ating mga Muslim. Hindi yung bagong taon, December 25, February 14, ano yung mga alam natin na mga araw na special. Wala na yun. Alam natin na batil yung mga yun, walang kabuluhan. Ngayon at imbes na magkaroon ka ng gantimpala ay magkaroon ka pa ng kasalanan. Yan. So ito yung paparating sa atin ito. Tatandaan natin itong araw na ito, huwag natin kakalimutan at sikapin natin na magawa natin yung mga dapat natin na gawin dito sa unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.